Isang malaking inspirasyon sa pamahalaan ang muling pagbibigay ng investment grade sa ating bansa. Kaya naman patuloy na tutugunan ng Administrasyong Aquino ang isyong umano'y mataas na agwat ng mahihirap at mayayaman dito sa Pilipinas. Para sa detalye, balitaan mo kami, Sam Ramirez. Sa mga nakaraang linggo ay nakapagtala ang Philippine Stock Exchange ng mga panibagong record high, indikasyon na lumalago ang ekonomiya ng bansa. Ngunit kasabay nito ay naglabas din ng datos ang National Statistical Coordination Board na nananatiling sadlak sa kahirapan ang 28 sa 100 na Pilipino. Bagay na sinuportahan naman ng datos na inilabas ng Asian Development Bank sa kanilang Outlook Report. Ayon sa report na ito ay mas lumalaki daw ang agwat sa pagitan ng mga mayayaman at mga mahihirap sa bansa. Bagay na hadlang upang masabing tunay na umuunlad ang Pilipinas. Nakasaad din sa report na 0.46 ang Gini Index sa Asia mula sa 0.39 noong unang bahagi ng dekada 90. Ang Gini Index o coefficient ay isang sukatan pagdating sa income inequality o ang hindi pantay na kita ng mga mayayaman at mga mahihirap. Bagamat walang datos na ibinigay ang ADB para sa Pilipinas, ngunit ayon naman sa report ng NSCB noong 2009, ang Gini Index ng Pilipinas ay nasa 0.448. Mas mababa ito kumpara sa 0.458 noong 2006, ngunit itinuturing pa ring mataas ng mga ekonomista. Bagay na patuloy namang tinutugunan ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagdagdag sa budget para sa edukasyon, agrikultura, healthcare at iba pang social services. Upang mapabilis ang pagsugpo sa kahirapan ay kailangan magtulong-tulong. Ang sapat na pagbabayad ng buwis ay isa sa mga maaaring gawin upang makatulong dahil dito din nanggagaling ang budget na ginagamit para sa iba't ibang serbisyo na inaalok ng gobyerno. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.